Nagbabala ang Bureau of Immigration sa anila yung mga makabagong fixer na naglipa na online kasunod ng pagkakaaresto sa dalawang nagpanggap na taga-gobyerno kamakailan. Naniniwala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na malaking sindikato ang nasa likod nito na may mga kasabwat sa iba't ibang ahensya. May unang balita si Salima Refran. Sari-sari mga dokumento ng mga dayuhan ng nasamsam ng mga otoridad sa sinalakay nilang Travel and Visa Consultancy Agency Miyerkules ng gabi. Bukod kasi sa nagpapakilalang mga taga-gobyerno ang mga naaresto at nang huhot-hot ng pera sa mga asawa at partner ng mga POGO worker, fixer rin sila ng mga dokumento para sa mga dayuhan. May mga nakuha ring birth certificates at marriage certificates mula sa PSA, PNP at NBI clearance, pati LTO driver's license. Pero mas nakababahala raw ang nakuhang Philippine passport na dayuhan ang muka pero Pinoy na ang pangalan. Vine-verify na ang mga dokumento. Ito example nung sabihin na natin yung Alice Go scheme na ginawa. No? Nagsimula siya sa late registration ng certificate niya, birth certificate. Kinuha ito sa Cabanatuan City. And then, meron na rin siyang certificate of marriage. And then, passport. Yung pangalan, sir, dun sa passport? Yung pangalan sa passport, pangalan sa marriage certificate, tsaka birth certificate, isa na. Filipino na. Blacklisted at banned na ang babaeng suspect sa Bureau of Immigration dahil sa mga illegal na transaksyon. Sa mga asawa at partner ng mga POGO worker, 21 na raw ang biktima nila. Makabagong fixer na raw ang gumagalaw ngayon online. Napansin din po namin na medyo naglipa na sa social media yung mga offers ng iba't ibang agency. Hindi na ito yung sinaunang panahon na fixer na nagkakalat-kalat lang dyan sa labas. Ngayon, they have a bigger playground already, which is social media. May papasok na nag-o-offer ng help, and then magpapakita ng mga success stories kuno, at doon sila nakakapag-entice. Ayon sa PAOK, malaking sindikato ang nasa likod nito na may mga kasabwat sa iba't ibang ahensya. Subject na sila ng follow-up operations. There were names na pumirma, no? Iba-ibang agencies. So, kailangan ng investigasyon na gagawin dito is from the agencies concerned. Like, ito PSA, LTO, we have DOLE, and the immigration. Definitely, they can go inside and out dun sa mga offices na yun. They can move around. Dahil nga, may mga ID sila. Talagang, empleyado sila. Hinihikayat ng PAOK ang lahat ng kanilang mga naging biktima na magsumbong para mapaharap sila sa iba pang mga reklamo. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.